natanawan. So first na itong slide, no? Sa second slide na di, I mean. So makita ninyo diri is natay categories, classification sa itong structures, natay occupancy category 1, 2, 3, 4, and 5, no? So for first category, essential facilities. Then for second is hazardous facilities. Third is special occupancy structures. Fourth is standard occupancy structures. And fifth is miscellaneous structures. So, ato na siyang hisigutan sa naaning category 1, 2, 3, 4, and 5. So, nature of occupancy. Buildings and other structures shall be classified based on the nature of occupancy. So, according to Table 103-1, for purposes of applying wind and earthquake loads in Chapter 2, each building or other structure shall be assigned to highest applicable occupancy category. So, para ma-apply na to ang wind of earthquake, ang load na to, so kinahanglan nato mabalan unsa nga category ang atong building. So, ato na hinisgutan. So, for first category, ating itawag nga essential facilities. So, these are the occupancies having surgery and emergency treatment areas, fire and police stations, garage shelters for emergency. So, most likely, this category is for emergency purposes. Na alang diri other nga na ay public school buildings. Pero, as you can see, sigara diri is for kuan siya kanang mga pang emergency, no, mga facilities for power generating equipment, mga essential gid siya ba. So, sa pangalan pa lang niya nga essential facilities, so inyo na masabtan kung unsay naa diya, no, power and communication transmission lines. The next is hazardous facilities. So these are and then kind of nagsulod ni kasulod. So, padayon ta. Next is hazardous facilities. From the word itself, no, hazardous. So, these are occupancies or structures na ga cater or storage o mga toxic or explosive chemicals or substances. So naadiri ang mga toxic na mga tao dili na mga toxic na mga chemicals or mga dangerous na mga substances, chemicals na toxic. So yan na. So these are hazardous facilities. So next is atong third nga category, which is special occupancy structure. So diri buildings with an assembly room with an occupant capacity of 1,000 or more. Educational buildings such as museums, libraries, auditorium with a capacity of 300 or more occupants. So there is a special occupancy structures. Kung inyo siyang tanawon, diri ang mga dagko nga storage or dagko nga daghan ang ga-occupy ba? Like churches, mosques, no? So muning special occupancy structures. So dali lang ninyo siya ma-identify. Okay, ang first category, essentials. Ang second is hazardous. Ang third is
kaning dagko og daghan ang ga-occupy ani nga category. So structures and equipment in power generating stations and other public utility facilities not included in category 1 or category 2 and required for continued operation. So kung wala siya na under sa category 1 or category 2, so diri siya sa special occupancy structures, kanang structures nga power generating stations, no, or mga public utility nga dili siya under sa category 1 or 2, diri na rin siya ma-under. So next is itong fourth category, all structures housing occupancies having functions not listed in category 1, 2, 3, and 5 is under sa standard occupancy structure. So kung wala ganina siya sa 1, 2, 3, and 5 na itong category, automatic diri siya sa standard occupancy structures. Then for fifth category, which is miscellaneous structures, so private garage, carports, shed, and fences over 1.5 meter high. So mulang na siya sa atong category 5. So dali lang siya ninyo identify if ever asa siya under nga category. So next na to is minimum design load. So first is natay dead load. No. Dead load consists of weight of all materials of construction incorporated into the building or other structure, including but not limited to walls, floors, roofs, ceilings, stairways, built-in partitions, finishes, cladding, and other similarly incorporated architectural and structural items and fixed service equipment, including the weight of cranes. So tanan, no? Pag mahisgot ang dead load, tanan nga naa sa imong structure, no? Tanan nga na kabug-aton nga naa diha sa imong structure, no? Ato na siyang gitawag nga dead load, especially kaning mga walls, floors nato, roof, ceiling, beams, columns, stairs. So under na siya sa atong dead load. So apil na diya gani ang partition loads nato. Now, floors in partition loads, floors in office buildings and other buildings where partition locations are subject to change shall be designed to support, in addition to all other loads, a uniformly distributed dead load equal to 1.0 kPa. So kung nakay mga partition loads, no, like yung mga walls is dili fixed bitaw, like pwede siya ma-change na mga ingana nga mabalhin-balhin na rin mo ang imong walls. So mo ni siya imong gamiton, uniformly distributed dead load yung gamiton na 1.0 kPa. Then access floor system shall be designed to support, in addition to all other loads, a uniformly distributed dead load not less than 0.5 kPa. So kanipod siya kung nakay mga access floor system nga i-design mo para mo support, nagya po na siya dead load, so imo na siyang butangan. No, dapat di ka maubos sa 0.5 kPa. So pwede ka mo sobra, ay lang dito sobra kagamay. So example sa atong dead load ingani based atong table 204-1. So ingani sa 204-1 nato sa NSCP 2015 mo yung sa dead load. Muna siya ang mga material natay aluminum, bituminous products, brass, bronze, coal, concrete plane, lime. So daghan ni siya. So density dahil ni siya. Density ang given, no? So kung masgot ta og density unsa ganing unit ani? Anyone? Say unit ani? Yes, Alpizar. Nakabutan niya sa table 204-1, sir, boys. Ngayon ang minis kilonewton per meter cube. Dili dapat sa kuan, sir.
Minimum densities for design loads from materials. Kilid niya sir. Okay? So, kaniyang unit is kilonewton per cubic meter. So, therefore, kung mag-solve ta, no? Kung mag-solve ta ni magkuha ta sa atong dead load, kung atong gusto is makuha nato is uniform load, unsa man atong buhaton. Mo man ni siya atong unit karon. Gusto man nato kuhaon ang uniform load. Unsa gani unit pag uniform load? Kilonewton per meter sir. Kilonewton per meter. So unsa man atong buhaton para mahimo ning kilonewton per meter? I-times sa area sir sa cross section sa isa ka footprint. Okay, so correct no. So if ever mo na siya atong gusto kuhaon, i-multiply lang nato sa area. So makuha nato ang uniform load ana. So depende siya kung asa siya located na beam dayon no. Okay. Dito man na siya mo kuan. Sa kaysa floor pa man na siya matungtong una. No. Then kung asa din na siya beam. Bali inyo ra nang matunan pon ay next na tong mga discussion. No. Dire ipakita lang sa inyo kung asa gikan or unsa atong basihan pag magkuha tag dead load, live load, wind load o earthquake load. So mo na siya sa 204-1. No, so daghan pa. Natay sand, napay glass dari. No, so daghan. Pag abot sa 204-2 which is naka KPA. So ganiha is density to karon naka KPA. So unsa unit aning KPA na to? Unsa unit ani? Kilonewton per square meter. Okay, correct, no? So if ever kuhaon nato ang uniform load, so unsa man atong basihan sa mga atong buhaton? So depende ni siya no kung asa ni siya facing, kung asa po dayon siya nga beam nimo siya ibutang. So length lang dahil ni imo i-multiply sa iya. No? Para makakuha kag uniform load or kung waon nimo is concentrated load. Correct no kung ahay mo i-analyze na length. So mo to mo i-multiply. Sige lang, inyo ra gyapon na siya makuan. Mag-solve ra gyapon ta na. If ever dito na ta sa computation. So ipakita lang diri nga muna siya inyong basis kung magkuha ka og dead loads. Next is for live loads. So for live loads, naraw, diri ra ta magkuha na. Live load shall be maximum loads expected by the intended use or occupancy, but in no case shall be less than the loads required by this section. So kana lang kung magkuha tag live load, ang pinaka-importante gyud is kabalot ta kung unsay occupancy or unsay usage sa atong structure or sa atong building. So based ta diri sa atong table, no? Table 205-1, no? Kung ang atong structure is access floor system or office use ba kaya siya or computer use. So depende no kung anak nga floor sa imong usage sa iya or anak nga length or anak nga beam kani siya is office ni siya nga area. So akong gamiton office use man siya kung uniform load naka KPA siya monday ni siya 2.4 KPA kung concentrated load so kanipod siya 9.0 squared no so mo na siya mong gamiton. So depende gid siya sa imong usage like kung parking garage siya kung ang drums kung sa imong building or sa imong structure is parking area siya no
So naa kay 4.8 PPA, kung public parking and ramps 4.8 gyapon, kung private 2.4. Kung public, so syempre expected na daghan kaayo ang mo park, di ba? Kung hospital po siya, no? So na po diri, kung wards 1.9, kung concentrated 4.5 squared, kung laboratories and operating rooms 2.9, so lahi-lahi siya. So bali mo na dahil ni siya imong gamiton ever live load imong kwaon. Na po diri storage ba kaya kung heavy light, no? Stores kung pang retail siya or wholesale, so lahi-lahi siya og live load. So ingana siya sa live load. So dapat kabalota kung unsa ang usage sa imong structure, or per floor ba na siya or per area, per room ba kaya na siya lahi-lahi. So lahi-lahi po din imong live load nga basihan. No? So daghan. So ingana kung live load. Next is wind load. Kung wind load po, so buildings and other vertical structures shall be designed and constructed to resist wind load as specified in presented in section 207A through 207F. So antenna towers and antenna supporting structure shall be designed and constructed to resist wind loads as specified and presented. So daghan ni. So kani siya sa wind load, ato lang ni siya may sigutan kung saan siya pagkuha, no, sa atong basihan diri wala pa niya gipakita. So ato lang siyang mahisgutan, no, in the next nga mga discussion. So for earthquake load mo pud ni siya. So the purpose of succeeding earthquake provision is primarily to design seismic resistant structures to safeguard against major structural damage that may lead to loss of life and property. These provisions are not intended to assure zero damage to structures nor maintain their functionality after a severe earthquake. So, ginasolve na to ang earthquake loads. Ang purpose is dili para makuha tag zero damage. Pero, ato ginanggapaning kamutan nga as much as possible, makuha na tong zero damage, no, sa atong structure. Pero, if ever kusog na gid kayo ang earthquake, so dili man na nato control, no, depende man kung sa pila ka magnitude, no, pila intensity sa atong linog, no. So di ginato na siya matagna. So ang pinaka purpose nato nganong isolve nato ang earthquake loads para maka-resista sa earthquake, no, to avoid, ang pinaka importante is ma-avoid nato ning loss of life and property, no, nga ma-damage ang property, nga mahugno gyud, no, maguba gyud, so mo natong galikayan mo nang mo compute gyud ta og earthquake loads. So next is may sigutan po na ninyo kay naman mo yung earthquake na subject karon, di ba? So itapo lang gyapon na ninyo. So minimum seismic design, so structures and portions thereof shall as a minimum be designed and constructed to resist the effect of seismic ground motions as provided in this section. So seismic and wind design, so when the code prescribed wind design produces greater effects, the wind design shall govern, but detailing requirements and limitation prescribed in this section and reference section shall be made to govern. So next, dali na ta, loading combination. So for load combinations, so naatay mga symbols, annotations, no, D for dead load, E for earthquake load. So I hope nga inyo na ning gitan-aw, no, symbols, annotations naman na. So diri ta proceed sa atong load combinations. Sige. So based sa atong basic load combinations, natay kuan ka buok 7, no? 7 ni siya kabuok. Sige, since gihatag ko manidaan sa inyo, so mag-ask ko karon, no, kung based sa 7 combinations unsa inyong nabantayan. Sige, so manawag ko
ay kuan lang. Mamili ra ko. Ask lang ko gamay. Kung unsa lang inyong nabantayan sa 7 ka load combination. Sige. Naasikuan, Dagapyuso, Jackie, Shan, Dagapyuso, si Dagapyuso. Wala. Sige. Si Kuan. Si Santor. Hello, sir. Sir. Nako, sir. Sige. So, based sa Kuan, sa 7 ka load combination nato, unsa may imong nabantayan? Tapos, sa imo lang yung nabantayan, sa imong natanawan. One, sir. Kung sa pag-review na ko ana survey kay kuan nang wala pa kay kuingon na na kana na sir matugan ko sa tinuod sir kanang nabalan bitaw sir. Pero sa kanang mga acronyms niya sir kay naka kuan ako para yan sa symbols ug sa notation, pero sa bitaw mga kalahian sir kay wala pa kaayo survey. So, wala pa kay like murag nabantayan lang na ay sa tanan load combinations kuan ani ana. Wala pa survey. Wala, sige. So, nag-raisan si Tahom. Sige daw. Sir, ako lang ano ko nabantayan sir. Nga tanang combination sir kay na ID load. Tanan combination na ID load, okay. So, kung unsa lang gid niyo nabantayan, okay man correct man na inyong kuan, inyong idea tanan. So, okay, next back. Largo, si Largo. Yes, sir. Sige, in-idea lang. Ay, ako nga bantayan, sir, kay sa mong steel man, sir, kay introduce man ning basic load combination. Mag ang kuan niya, sir, depende sa iyatag nga kuan nga load bitaw, sir. Lay yang code. Sige. Okay. Next. Baligwat. Anis Baligwat? Daniela? Sir. Good evening, sir. Good evening. Sige, sa imo lang nabantayan. Nung parehas ra gyapon atong nag-answer bitaw, sir, nga kanang ang dead load kay always bitaw siya present sa mga formula. Okay, sige. So, dead load is always na bisag asa nga combination. Sige, last. Hidalgo. Good evening, sir. So, kung na-answer is laylay siya og kanang safety factor each load, sir. Laylay siya safety factor. So, okay. So, correct man ninyong mga ideas, no? Not to yung message ako sa tanawan. Okay. Factors, yapon. Sige. So, actually, correct man to, no? Pero ang murag isa gid nga kuan dari sa load combination nato nga
murag atog yung mabantayan. Di pa siya diretso gyud mabantayan. Pero kung base lang sa atong topic nga atong gihisgutan ang dead load, live load, wind load o earthquake load, sa kana lang nga kuan, kana atong basihan, as you can see, no, kung naa gani, kung gigamit gani si wind load, anak nga combination, dili nimo makita si earthquake load. If ever naapod si earthquake load, wala po diya si wind load. So nga naman, no? Based sa atong gibasa a while ago, no? So when the code prescribed wind design produces greater effects, the wind design shall govern. So kung pag-compute nimo, no? I-compute nimo ang wind load nimo, mas dako siya og effect or mas dako siya og load compare sa imong earthquake load. So si wind load imong gamiton. If ever pud mas dako si earthquake load, so si earthquake load imong gamiton. Kay kuha na gani ninyo. Like, kung imong siyang inyo siyang imaginon, nag-agi ba nga naglinog na kusog kaayo ang hangin? Di ba? Panagsar kayo na mahitabo. Nga like, naglinog karon gisabayan pagid og kusog kay nga hangin. Panagsar gyud na, no? Or kusog kay nga hangin, dahil naglinog dayon. So, dili siya. So, it's either kusog kayo ang hangin, ang sunod na pod is naglinog, so ingana siya muna siyang kung mag-compute ta, no, pag-compute nato, if ever as ang greater, no, mo to siya atong gamiton. Sagara makakuha kag dako nga effect sa wind load if ever ang imong if ever ang imong location is naa ka sa high-rise lugar nga building, ay high taas imong tagas imong building, no, or naa ka sa high elevations, no, which is syempre kusugid ang effect sa wind to. Kaya if ever ingani like sa inyong area lugar, nimong area, so mo nimong building dahil gisagad pag mo imong building diri nga side, naka firewall lugar ni siya diri na dayon giabayan ka og like kani imong building is taas kayo like 10 story, ano, then giabayan ra ka diri sa pika sa imong side is 2 story lang, tapad lang na 2 story lugar diri nga building, diri 3 story ra pod ana. So syempre pag kusog kayo ang hangin, then gi-firewall pag nimo, paghapak sa hangin, kusog kayo ang hapak sa imong wall, no? Dayon firewall ni, so meaning walay opening, sirado kaayo. So kusog kayo ang hapak sa forces nga gikan sa wind. Kay ang imong palibot mugbo raman pud kaayo. Or ang isa is kung natungtong ba ka sa bukid, imong balay is nasa taas kayo elevation, no? So mana siya isa. Then kung sa earthquake pod, if ever duol ka sa fault line, no? So mo nang isa nga dagko kayo ang value sa imong earthquake load. So mo na siya sa atong load combination. So man yan inyong dumon. So kani project man ni siya, di lang natin siya kay 3 story pa ni previous ni siya nga kuan. So minimum design loads, so kung mag-discuss tag minimum design loads, mo na siya atong gamiton, no? Self-weight, magamit ta concrete unit weight 23.5 kilonewton per cubic meter, no? So mo na siyang sa atong concrete. Ayun. So mo na siya kung mag-compute tag dead load mo na atong mga kuwaon, self-weight niya, no?
tanan concrete nimo, multiplyan nimo aning density sa concrete, then superimpose, floor finish, ceiling, then map. So unsa man ning map? Any idea kinsay kabalo unsa ning meaning sa map? Ay nakabalo kinsay kuha na ning map? Sige. So kaning map is mo ni siyang atong mechanical, electrical, and plumbing, no? So appeal na siya sa dead load, then interior partitions, perimeter walls, waterproofing, so daghan, etc. So daghan tag i-compute sa dead load. For live load, so mo to depend on the type of building occupancy. So mo na siya imong gamitan. For wind load, so mo din ni siya ang kasagara, basic nga value sa wind load kung mag-compute ta. So basic or ultimate wind speed, so 270 kph, exposure category C, so wind directional factor K sub D. So kani siya nga mga value is mo ni siyang common nga atong gamiton, no? Sa atong labi na mag-solve na ta sa atong project, sa atong PIT, so mo ni siya nga mga value sa atong gamiton. For earthquake, so mo po ni siya based sa NSCP 2015, zone 4 atong gamiton, seismic source type A, kani siyang mga value. Actually, kani siya ma-discuss po ni siya sa inyong kuan earthquake nga subject. So ma-discuss nato, so murag mauna siguro sa inyong earthquake nga subject. No, aya ta diri. Pero same lang gyapon ang concept man. So material properties. So sa materials po nimo FC prime. So kung unsa imong gigamit 3000 PSI ba imong design nga kuan sa concrete nato, value sa concrete 3000 PSI imong gusto kuhaon. So equivalent ana is 21 MPa. Then unit weight sa concrete, so mato kung giingon ganiha 23.5. Modulus of elasticity sa concrete mo ni 27,800 MPa. Fy is 4,000 PSI or mo ni siya sa steel nimo or 275 MPa. Then FYT, no, 33,000 PSI, then equals to 228 MPa. Then modulus of elasticity sa imong steel, so 200,000 MPa. So load combination, so mauna. So any questions sa second topic nato before ko mag-proceed or mag-proceed sa inyong para PIT lang dayon? Na mo any question ani? Hopefully nasabtan ra, no? So kung wala na mo question, mag-proceed ta sa inyong PIT kay I think na lang tayo, gamay na lang tong oras, no? Sige. So for your PIT, hindi mo kung na-open natin. Ito ta. Sige. So for your PIT, so mo man to, no? Ato naman itong gihisgutan last time. So 2-story building with roof deck, no? Then ang type dayon sa occupancy, so nana ba mo groups, no? Nanay groups ninyo, nakakuha na mo, sabot-sabot na mo. So isa sa inyo ang naay 6 ka member. I think nanay na una. So the rest, tag 5 na lang. Ano ito yung nag-PM sa ako. So, sige.
So type of occupancy, pwede siya commercial or pwede siya mixed use. Ayaw lang siya i-kuan residential. Commercial or mixed use lang. Pwede nimo siya residential ang second floor, ang first floor is commercial. Then type of building frame, ito atong gamiton, regular structure type, then special moment resisting frame. So ang area niya is minimum of 4x4 nga column grid. So 4x4 nga column grid with a maximum of 6 meters span. So, maximum nato na ang 6 meters sa dito pwede mo sobra. Like ang span sa imong column to column is 7 meters. So dili siya pwede. 6 meters atong max. Then kuan lang siguro. Minimum lang tagkuan. 2 meters. Pwede na siguro kung like naihagdan na ng portion. Pwede ra ng 2 meters. Para dili pod kaayo kuan. Di ra pod kaayo piot, no? Kaya kung mag-minimum tag 1 meter na dikit ra kaayo. So mag-minimum lang tag 2 meters. And maximum ta of 6 meters. So depende sa inyong design na kamo na bahala unsa inyong kuanon. Sa kay 4x4 siya nga kuan column grid. Then plan preparation. So una is architectural plan. So includes the following: environmental consideration, social and ethical. So mo ni siya to kung gikuan man last time. I-discuss naman nato ni. So mura may importante. So ako lang siyang isend sa inyo. So importante is kato 4x4 ang column grid niya. Na lang tay maximum and minimum. So mo ni siya column to column nato. No, example lang ni siya. Ngani. Column to column kani siya 6 meters, duwa ni siya ka 3, no? Duwa ka 3 meters kani siya 6 meters. Ngayon, duwa ni siya ka 3 meters. Kani siya 6 meters, 3 meters. So depende. Nadayo na siya sa inyo. So kani is nagsubra siya. So dili ni siya kuan ha. Ayun ni siya kuan. Sample lang man ni siya. Kay diri is like kuan siya. I think nag 7 meters siya diri. No, 7.2 yung maximum of 6 meters lang diri. 6 meters. Then 2 meters lang din atong minimum na span like ani. Depende na siya sa inyong design. So since by group man siya, I think dali ra ninyo ma-submit ang inyong architectural plans kay inyo maning tabangan. Then if ever mag-submit mo, no, ayaw ingani ha. Kani example lang ni siya sa grid, no, mga 4x4, no, nga column to column 4x4. Sample lang ni siya. Pero pag mag-submit mo, ayaw ingani nga naka-kuan dapat naka meters ni siya, then 2 decimal places lang. Like kung magkuan ka ni 2.00 meters anayang kuan 2.00 meters para limpyo lang siya, no? Then dagko siya na pag magtan-aw ta sa katan-awan mabasa na nato. Dari pwede ingani, no? Kaya ani kung magtanaw ninyo at 2 decimal places siya, 4.80, 13.40, naka-indicate ang iyang kuan, no, iyang say function niya like bedroom, toilet, living room, kaya nga ni nga setup, no.
then ay furnitures para makuan po. So mag-expect ko og tsadang output since by group man ni siya. Di naman ni siya individual, so matsada gini siya ninyo. So sa 5 mo kabuok nga wala gi kabalo magpatsada na inyong plano. So mani example ang kuan elevations, no, 2-story with roof deck. So ang pinakataas iya lang gibutangan og kuan na siya wall ginagmay, no. Then after ninyo, kung mahuman na ninyo ang architectural plans na adayentay under sa structural, which is beam framing, layout, column layout, frames layout. So ingana sa inyong kuan PIT. Architectural o structural plan lang sa ang atong kunan, ang atong buhaton. So una sa mo sa architectural, no, if ma-finalize na ninyo inyong plans, kaya ta mo proceed sa structural. Sige. So, any question sa inyong PIT? So, mag-meet ba ta? Na may klase? Ano siya announcement sa naikuan sa inyo, ha? Memo nag-abot? Na ba? Kuan sir na sir, pero ang gingon sir kay online lang daw ang tanang klase ugma sir. Online. Ang pangata, nagnabay signal. Mosad na sir. Sa batang schedule ugma ako sa check, ha? Tomorrow 6 to 9 ta. Hopefully na yung signal. Pero para po dili man ta sure kung naay signal or wala. Buhata lang ninyo inyong architectural plans ugma. Then kuan ko Google Classroom. I-send ninyo inyong output tomorrow until 12, no? Until 12 kung unsa inyong nahuman na mo akong kanon, mo akong i-graduhan. So, sabot na lang mo kinsay maghimo sa ingay, pero make sure nga sabutan sa ninyo yung floor plan daan para the rest pwede na ninyo ikuan. Nga ikaw buhat sa elevations, ikaw buhat sa kuan. Basta kay ma-finalize ninyo yung floor plan. So as long as unsa inyong mahuman, so tomorrow i-submit lang ninyo sa Google Classroom. Maghatag lang ko kuan. Mag-send lang ko sa link, no, para makahimo ta og Google Classroom. So mo to sa inyo kuan, i-ask na lang imong classmates kay like mo na kaya tong time na pili. Sa ila na lang pag-ask. Since by groupan pod ni siya, so matabangan rin niyo. So kabalo na imong group mates. So any question na pa? Kung wala na magkuan lang ko, ako na ning stop ang kuan.